Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-21 linggo ng taon at tayo inaanyahan ng ating Panginoon sa kanyang kaharian. Subalit sinasabi rin niya, mahirap makapasok sa kanyang kaharian. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, nangangaral si Jesus habang dumaraan sa mga lungsod at mga nayon patungong Jerusalem. At tinanong siya ng isa, Panginoon, kakaunti nga ba ang naliligtas? At pinika niya sa kanila, magpumilit kayong pumasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang nagsisikap na pumasok na hindi makakapasok. Kapag nakatindig na ang ama ng sambayanan at nailapat na ang pinto, kayong nakatayo sa labas ay kakatok ng kakatok sa pinto na sinasabi, Panginoon, buksan mo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko kayo nakikilala kung taga saan kayo. Sa gayon ay sasabihin ninyo, kami kumain at uminom na kasama mo, at ikaw ay nangaral sa aming mga liwasan. Datapwat tutugunin niya kayo, hindi ko kayo nakikilala kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, lahat kayo nagsisigawa ng masama. Doon ang pagtangis at paggangalit ng mga ngipin. Pagka nakita ninyo sina Abraham, Isaac, Jacob at lahat ng propeta sa kaharian ng Diyos at ipagtabuyan naman kayo sa labas. May magsisidating buhat sa silanganan, kanluran, timugan at hilagaan na magsisiupo sa piging sa kaharian ng Diyos. Oo, may mga mahuhuli na mauna at may mga nauna na mahuhuli. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, tayong lahat ay naghahangad ng kaligtasan. Sa lahat ng ating mga ginagawa, anuman ang ating katayuan, ang una nating tinitingnan ay yung kaligtasan natin. Kaligtasan na malayo sa anumang sakuna, sa anumang panganib. At pipilitin natin, gagawin natin ang lahat upang tayo malayo sa panganib na ito. Ito man ay panganib sa ating tinitirahan, sa ating trabaho, sa ating pagbabiyahe. Ito man ay panganib na magkaroon tayo ng karamdaman. Ang lahat ng ito ay pipilitin nating takasan. Kahit tayo magpalipat-lipat ng tirahan, kung may panganib ay gagawin natin. Gagawin natin huwag tumuloy sa ating biyahe. Kung may panganib tayong masusuong sa ating pupuntahan. Kung may panganib sa ating trabaho, tayo titigil at lilipat sa ibang trabaho. Ang lahat ito ay gagawin natin sapagkat ang number 1 na gusto natin, tayo ay maligtas sa anumang panganib at kapahamakan. Sa ating buhay pananampalataya, ay ganito rin ang gusto natin. Gusto natin na tayo ay ligtas sa anumang panganib. Sa ating pananampalataya na ang ating pinahalagahan ay ang ating kaluluwa. Gusto natin ang ating kaluluwa ay malayo sa lahat ng panganib. Kasalanan, yan man ay kasamaan. Sapagkat alam natin na itong kaluluwang ito ang siyang papasok sa kaharian ng Diyos at dapat manatili na malinis ang ating kaluluwa, malinis ang ating relasyon sa ating Panginoon na siyang garantiya natin na tayo makakapasok sa kanyang kaharian, ligtas
sa anumang kapahamakan. Minamahal ko mga kapatid, ito ang mensahe ng banal na ebanghelyo sa atin ngayon. Nais natin ng ating Panginoon na tayo ligtas upang tayo makarating sa Kanyang kaharian. Kaya nga nakikita natin, sa pagtatanong ng isang tao sa banal na ebanghelyo sa ating Panginoon, marami ba o kakaunti ang maliligtas? Hindi sinagot ng ating Panginoon. Pwede niyang sabihin, oo, marami o kakaunti. Pero hindi sinagot yun ng ating Panginoon. Sapagkat para sa Kanya, yung personal na dapat gawin ng isang tao ang pinakamahalaga upang siya ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya sinasabi ng ating Panginoon sa Kanyang sagot, magpumilit kayong pumasok sa pintuang makipot, sapagkat marami ang nagsisikap na hindi makakapasok. Minamahal ko mga kapatid, ang sinasabi ng ating Panginoon dito, mahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Kaya dapat nating maging serious tayo sa ating buhay pananampalataya. Dapat bigyan natin ng pansin, bigyan natin ng puwang ang lahat ng ginagawa natin upang tayo ay makapasok sa kaharian ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating buhay pananampalataya. Sa banal na ebanghelyo ngayon, ay mayroong dalawang warnings ang ating Panginoon na dapat nating seryosohin, tingnan, upang huwag tayong mahulog at tayo hindi makarating sa ating patutunguhan na walang iba kundi ang kaharian ng Diyos. Ang unang warning dito ng ating Panginoon, ang pagiging membro ng simbahan, ang pagiging piling bayan ng Diyos, ang pagiging Kristiyano ay hindi nangangahulugan o garantiya na tayo magkakaroon ng kaligtasan na at tayo makakapasok sa Kanyang kaharian. Yung mga tagapakinig ng ating Panginoon sa banal na ebanghelyo ngayon, ito yung mga Israelita, ito yung mga Hudyo na bayang pili ng Diyos. Ito yung mga Pariseo na sumusunod sa aral at utos ng ating Panginoon. Pero sinasabi niya sa banal na ebanghelyo ngayon, hindi kayo nakakasigurado pa rin na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yung mga tao itong nagsasabi, kasama mo kaming kumain, uminom, ikaw ay nangaral sa aming liwasan at kami nakinig sa iyo. Bakit hindi kami nagkakaroon ng kaligtasan? Bakit hindi kami karapat-dapat sa kaharian ng Diyos? Subalit sinasabi dito ng ating Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Kaya lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. Minamahal ko mga kapatid, ito rin ay napakalaking tukso sa atin. Sapagkat tayo na mga Pilipino ay sinasabi nga na tayo ang Kristiyanong bansa sa Asia. Sapagkat meron tayong 80 or 84% na mga Kristiyano sa ating populasyon. Pero katulad ng sinabi ko last Sunday sa aking homily, na dito sa 84% na population ng mga Kristiyano ay 20% lamang ang nagsisimba. Nang ibig sabihin, 20% lamang yung mga seryosong mga Katoliko at yung 80% ay nasaan. Pero yung 80% na yun ay naghahangad pa rin ng kaligtasan. Gusto pa rin nila na maligtas at ang akala nila yung pagiging binyaga nila, yung membro ng simbahan natin, ay garantiya na sila ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Minamahal ko mga kapatid, alalahanin natin ang sinasabi ng ating Panginoon. Ito ay hindi garantiya na tayo bilang mga Kristiyano ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yung pagiging members natin ng ating simbahan ay hindi garantiya na tayo magkakaroon ng kaligtasan. Ang second warning ng ating Panginoon
ay yung nagsasabi na yung pananampalataya ay sapat na para magkaroon ng kaligtasan. Faith alone can give you salvation. Minamahal ko mga kapatid, kung titignan natin sa Romans chapter 3, verse 28, sinasabi doon, faith alone. Yung salitang alone ay dinagdag lamang ni Martin Luther doon sa Biblia. At dito nga ay sinunod ng kanyang mga tagasunod, mga protestante. Sapagkat si Martin Luther ang father of Protestantism at yung mga tagasunod niya ay sinusunod yung isinulat at idinagdag ni Martin Luther. Faith alone ay magbibigay sa iyo ng kaligtasan. Pero napakaliwanag, minamahal ko mga kapatid. Ang laging hinihingi ng ating Panginoon para sa ating kaligtasan, dapat mamunga yung ating pananampalataya. Mamunga ng mabubuting gawa. At ito ang magiging garantiya na tayo makakapasok lamang sa kaharian ng Diyos. Kaya't napakaliwanag sa second reading sa sulat sa mga Hebrews, chapter 12, verses 5, 7, 11, 13. Yung salitang disiplina o ituwid ay 5 ulit na sinasabi doon. Yung disiplina, yung pagtutuwid ng ating buhay, ay tanda na tayo ay gumagawa ng kabutihan. Gumagawa ayon sa aral ng ating Panginoon. Kaya't yung ating mabubuting gawang yun, ang siyang magiging daan ng ating kaligtasan. Disiplina, aral ng ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, sa kapanahunan natin ngayon, ito ang nawawala sa maraming karamihang mga tao. Na sinasabi lang mga Katoliko sila, mga Kristiyano sila, subalit nagkukulang na sila sa kanilang disiplina. Katunayan ay hindi na nila sinusunod karamihan yung aral ng Diyos. Kung hindi man sila sumusunod, kinukontra na nila yung Diyos, o kaya minumura na nila ang Diyos, o kaya inaalis na nila yung Diyos sa kanilang buhay. At dahil dito, patuloy silang nagkakasala, patuloy silang lumalayo sa ating Panginoon, at dito sila nagkakaroon ng kapahamakan at nawawalan ng kaligtasan. Katunayan, minamahal ko mga kapatid, marami ng batas ang hindi sumusunod o kontra sa aral ng Diyos. Karapatan ng pagmamahal sa buhay ng tao na walang iba na makakakuha sa buhay ng tao kundi ang Diyos lamang. Pero may mga batas na nagbibigay ng karapatan sa tao para kumitil ng kanyang sariling buhay. Nawawala yung respeto sa buhay ng tao. Nawawala yung karapatang pangtao. Yung iba naman ay may mga batas na pinawawalang halaga yung relasyon ng kapwa-tao. Asawa sa asawa, magulang sa mga anak, karapatan ng bawat taong magmahal, yun ay nawawala sa ibang batas na pinatutupad o ginagawang batas ng marami sa ating mga leaders na iniluklok natin sa kanilang posisyon. Minamahal ko mga kapatid, ito'y kulang sa disiplina. Ito'y kulang sa pagsunod sa aral ng ating Panginoon. At kung ito'y magpapatuloy, makikita natin, maraming kasamaan tayong mapapakinggan. Makinig kayo ng mga balita, magbasa kayo ng mga dyaryo, at halos kasamaan, krimen, at lahat ay naruroon. Marami na nga nagsasabi, kailan tayo makakapakinig ng magagandang balita, sapagkat halos lahat ng balita ay nakakasama o kasamaan ang ating nakikita. Minamahal ko mga kapatid,
Marami pa rin ang sumisimba. Sumisimba sila dahil sila ay dapat magsimba. Ito yung kalang obligation. Pero marami sa kanila ang hindi pa rin nagnanais pakinggan yung aral ng ating Panginoon. Ang gusto lang mapakinggan ay yung magagandang salita sa kanilang tainga, yung kanilang karapatan, yung kanilang independence, yung kanilang kasaganaan, yung kanilang kaligtasan. Pero ayaw nilang pakinggan yung cross na sinasabi ng ating Panginoon. Cross na dapat mong dalhin sa iyong balikat, pasanin mo araw-araw, at ikaw ay sumunod sa akin. Yung mga cross na yon ay ayaw mapakinggan ng karamihan. Actually nga, one time may nagsabi sa akin, Father, yung taong yun ayaw nang sumimba sa iyong misa. Kako, bakit? Sapagkat every time daw na siya sisimba, siya ay tinatamaan sa iyong mga humili. Minamahal ko mga kapatid, ayaw nilang mapakinggan yung aral ng ating Panginoon. At dahil dito, lalo silang nahuhulog sa kasamaan, nahuhulog sa kasalanan, at nalalayo sila sa kaligtasan. Minamahal po mga kapatid, sa linggong ito ay suriin natin ang ating sarili. Suriin natin ang ating buhay pananampalataya. Yung bang pananampalataya natin ay sapat na upang tayo ay baligtas? Yung bang mga ginagawa nating kabutihan bilang bunga ng ating pananampalataya ay sapat na upang tayo maligtas? Kung ito ay kulang pa, minamahal ko mga kapatid, kumilos tayo para tayo gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. At kung tayo nalalayo pa sa ating Panginoon, sikapin nating lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng pagtupad o pagtulad sa Kanyang mabuting gawa. Kaya nga, huwag tayong tumulad. Ang number one na kaaway ng ating Panginoon that time ay yung mga Pariseo. Ito yung mga taong gumagawa at sumusunod sa aral ng ating Panginoon. Sila yung mga namumuno sa pagdarasal. Sila yung mga nakikita mo na laging nagdadasal. Kahit sa liwasan, kahit sa mga kalye ay nagdarasal sila. Pero sinasabi pa rin sila ni ang ating Panginoon sa kanila, kayo ay mga hipokrito sapagkat hindi kayo sumusunod sa halimbawa na ibinigay ko. Wala sa kanila yung humility. Sa kanila ay pakitang tao lamang sa kalang pagdarasal at pagiging Kristiyano. Ang nais ng ating Panginoon, kababaang loob, paglilingkod sa kapwa, pagmamahal sa kapwa, at ito ang tunay na pagsunod sa ating Panginoon. Maraming mga surprises sa kaharian ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, marami ang nauuna na mahuhuli at marami ang nauhuli na mahuuna. Sumayin niyo, Panginoon. At sumayin rin. Tayong lahat sa ating kaligtasan, mayroon tayong pananampalataya. Sana, dagdagan natin ang mabuting gawa sapagkat ito ang tunay na magliligtas sa atin tungo sa karya ng ating Panginoon. At naway pagpalain din ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo ng kayaan. Salamat sa Diyos.